Pag ho kayo ay nahihirapan, mag-honor ng magulang. Ito ang tatandaan ninyo. Lahat ng inutos ng Diyos, hindi para tayo ay pagbawalan, limitahan. Ito po ay para bigyan tayo ng pagpapala. Ang atin pong pag-uusapan ngayon, honor God by honoring your father and mother. Ang atin pong relasyon sa ating mga magulang, ito po yung unang relasyon na inaddress ni God sa Ten Commandments. Bakit? If we are able to honor our parents, we are able to honor God. Gayon din po, kung ayaw naman nating i-honor ang ating parents, ganun din ang ginagawa natin sa Diyos. Ayaw din natin siyang i-honor. So, ibig sabihin, if you love God and you want to honor God, you have to honor your parents. Malinaw po tayo dyan? Pag-uusapan po natin tatlong bagay ngayong hapong ito. Why? Bakit? Bakit, Papa? De, joke lang. Bakit? What? Ano? And then how? Paano? Ano yun? Why should I honor my parents? Yung iba ho sa inyo, yan ang tanong. Bakit ko kailangang i-honor yung parents ko? First honor ba? Second honor ba? Third honor? Bakit kailangang i-honor? Pangalawa, anong ibig sabihin? Pag ino-honor ko ang parents, dapat ba sinasabitan sila ng medal? Dapat ba binibigay sa kanila yung sweldo? Anong dapat nating ginagawa? How can I honor my parents? Gagawin nating mas personal. Okay? Uumpisahan po natin ang sa unang punto, why should I honor my parents? Tingnan ho natin ang memory verse natin for this week. Exodus 20 verse 12. Ang sabi ho dito, honor your father and your mother. Hindi ho kayo mamimili. Okay? Sa lahat po ng mga anak, kanina ho nagtayuan kayo, di ba? Lahat po ng mga anak, hindi kayo pwedeng mamili. Ang i-honor ko lang ay yung nanay ko. Ang i-honor ko lang ay yung tatay ko. Tungkulin po natin kay Lord, hindi pa sa magulang, kay Lord, na dapat ho parehas si tatay, si nanay, si daddy, si mami, si itay, si inay, ay ino-honor po natin. May epekto yun, diba? That your days may be prolonged. Pero mamaya pag-uusapan po natin yan. Bakit kailangan ko yang gawin? Bibigyan ko kayo ng 5 dahilan. Una, utos ng Diyos. Diba? Kung hindi naman niya inutos, pwede ho tayong sumuway na lang sa ating mga magulang, mag-walk out. Pag may sinabi silang maghugas ka ng pinggan, ayoko! Pwede ba yun? Hindi eh. Kasi kailangan po natin silang i-honor. God commands it. Ano ho bang ibig sabihin ng honor? Ha? Ito po ang Hebrew word ng honor, kabad. Hindi kabag, kabad. To weigh heavily, to be of great value. As children, bilang mga anak, kayo ba ay nagbibigay ng halaga? Hindi ng kwarta. Kayo ba'y pinapahalagaan nyo ba yung mga magulang ninyo? Sa paanong paraan? Iba-iba ho tayo ng paraan ng paggalang sa pamilya, sa mga magulang natin. Pero sabi ho dito, to honor parents, children must receive what their parents say with great seriousness and value. Pangalawa po, it trains us to honor God. Kaya natin i-honor ang ating mga magulang is because sa pag-honor natin sa kanila, sa paggalang natin sa kanila, natututunan din natin gawin yon sa Panginoon. Tulad halimbawa nito, sa Malakay, nirebuke po ng Panginoon ang mga tao. No? Sabi niya, a son honors his father and a servant his master. Yung anak, marunong gumalang sa magulang. Yung alipin, marunong gumalang sa kanyang bossing. Then, if I am a father, kung ako, sabi ng Diyos, kung ako ang tatay nyo, where is my honor? If I am a master, kung ako ang bossing ninyo, where is my respect? Nakikita po ninyo,
Pag inuutos ng Biblia na tayo ay mag-submit to authority or mag-respect sa otoridad ng ating mga magulang, lahat yon konektado sa ating paggalang sa Diyos. Hindi nyo ginagawa para sa tao. Ginagawa natin para sa Diyos. No? So ito ho yung rebuke ni God sa kanila. No? Pangatlo, it is foundational to life and societies. Kapag hindi marunong gumalang ang mga bata sa magulang, masisira po ang society. Tingnan niyo po, sinabi sa Proverbs 6:20-22, "My son," magulang ito, nakausap ay anak, "My son, observe the commandment of your father. Do not forsake the teaching of your mother." Huwag niyong kalimutan yung tinuro ng magulang ninyo. "Bind them continually in your heart. Tie them around your neck." Ibig sabihin, ikabit niyong maigi sa inyo yung mga natutunan niyo from your parents. "When you walk about, they will guide you." Bakit natin hindi kakalimutan yon? Kasi daw pag tayo'y naglakad sa buhay, yon ang magiging gabay. "When you sleep, they will watch over you. When you awake, they will talk to you." Nakakatakot naman ito. Tingnan nyo, Romans 13:1-2. "Every person is to be in subjection to governing authorities, for there is no authority except from God." Walang ibang autoridad na itinatalaga sa mundo kundi yung galing sa Panginoon. "And those which exist are established by God." Kahit ayaw nyo sa kanila, by God's destined plan, sila ang authority. So susunod tayo sa kanila. Pang-apat po, it leads to God's blessing. Pinakita ko po sa inyo, di ba? Ang blessing po, your days may be prolonged. Hahaba daw po ang buhay ninyo pag tayo po, we honor our father and mother. Kaya ho hanggang ngayon buhay pa ako. Kaya hindi pa ako mamatay-matay. Kasi my days were prolonged by God's grace because I learned to honor my parents. Napakahirap po nito. Tingnan ninyo. Sa Ephesians 6:1-3. Sabi dito, "Children," taas ho kamay ng mga children, "anak." Tayo muna mga anak. Anak, tayo. Kung anak po kayo kahit anong edad ninyo, tayo kayo. Bilang mga anak. Siyempre, lahat anak po. Wala naman pong mananatiling nakaupo dahil hindi siya anak. Paano ka lumabas sa mundong ito? Di ba? Ano ho ang utos? 1, 2, 3, go. "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Ang pagsunod po sa magulang, okay, alam ko hindi lahat ng magulang perpekto. So, tinitingnan ko ho kayo, mukhang okay naman po mga magulang ninyo. Maganda naman ang kinalabasan. Di ba? Okay naman. Pero ito pong tatandaan ninyo, you have to obey them in the Lord. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang kayo basta sumusunod sa kanila, pero ginagawa nyo yung pagsunod, obedience, ginagawa nyo siya for God's glory. Malinaw po? Basahin natin ang susunod. Verse 2. Yung dilaw lang. 1, 2, 3, go. "Honor your father and mother." Sabi, obey. Tapos honor. Magkaiba yun. Magkaiba talaga kasi yung obey po inutos sa mga anak. Habang bata pa kayo. Ngayon yung iba ho sa inyong nakatayo dahil lahat naman tayo ay anak, pero yung magulang nyo ay wala na. Di ba? Wala na sila ngayon. You just honor them. So ibig sabihin lahat tayo bilang anak, tungkulin natin, bata or matanda man kayo, you have to honor your father and your mother. Malinaw po? Upo na ho kayo ulit. Marami ho tayong tayo at upo today para hindi kayo matulog. Number 3, verse 3, "So that it may be well with you and that you may live long on the earth." Sa Proverbs 3 po, itong sinabi, "My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you." Biblia na po ang nagsasabi, kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, sumunod ka kay nanay at tatay. Ganun po yun. Kayo, kala nyo kakanta ha?
peace they will add to you. Pag ho kayo ay nahihirapan, mag-honor ng magulang. Ito ang tatandaan ninyo. Lahat ng inutos ng Diyos, hindi para tayo ay pagbawalan, limitahan. Ito po ay para bigyan tayo ng pagpapala. Ikalima, dishonoring our parents is very, very serious. Si Paul Tanchi kaninang umaga, dinagdagan pa niya ng isang very, 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 very serious. Bakit? Gano'n kaseryoso yan? Tingnan ninyo ang unang beses na merong hindi gumalang sa kanilang magulang. Genesis chapter 9 verse 20 to 22. Noah began farming and planted a vineyard. Pagkatapos ng baha, nagtanim si Noah, nagkaroon ng vineyard. He drank of the wine. Nalasing po. Oh, ang sarap naman ng vineyard dito. Ang daming grapes. Ang tamis, ang tamis. Kumain ng kumain. Ayun, nalasing. So nalasing, uncovered himself inside his tent. Naghubad ho siya at nakatulog doon sa loob ng tent. Ano nangyari? Si Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brothers outside. So nakita niya, nakahubad yung tatay. Ay, nakahubad si daddy. Kuya! Ang pangalan mo ng kapatid niya si Shem tsaka si Japet. Shem! Japet! Si daddy, nakahubad, lasing. Hindi ko alam kung ganun po yung sinabi niya, pero ganun nga nangyari. Ano nangyari? Nagising po, ginawa nung dalawang kapatid niya, nakahubad? O tandali, kukuha kami ng kumot. Kumuha ho ng kumot, naglakad ho sila patalikod. Pumasok ho sila dun sa tent, kung saan nakahiga si Noah, hindi nila nakikita yung hubad na katawan ni Noah. Tapos nilagyan ho nila ng kumot. Tapos saka ho sila lumabas. Bakit? Nagbibigay galang sila doon sa kanilang tatay. Ano ho nangyari pag gising ni Noah? Sinumpa ho si Ham. Sabi niya, "Cursed be Canaan. A servant of servants he shall be to his brothers." Bakit ko ito binibigay sa inyo? Malalaman po ninyo na itong mga taong pinili ni God na tawagin niyang Israel, ang kinonquer nilang lupain, ang tawag doon ay Kanaan. Ito po ay lupain ng lahi ni Ham. Ano ibig sabihin yan? One of the earliest shadows behind Israel's inheritance of Canaan begins with a son dishonoring his father. Biruin po ninyo itong gyerang nangyayari ngayon sa Israel. Yung kaguluhan tungkol sa lupain, nagmula sa iisang dahilan, may batang hindi gumalang sa magulang. Ganong katindi. O ngayon, matatakot ba tayo niyan? Patakutin ko kayo Anong parusa pag hindi mo ginalang ang iyong father and mother? Ang konyo. The eye that mocks a father and scorns a mother. Paano nyo ba minamak yung father or mother nyo with your eyes? Pag sinabing, umagang-umaga, pag gising ninyo, ang daming sinasabi, tapos gumanto po kayo, anong mangyayari sa inyo? Sabi the ravens of the valley will pick it up. Susugurin ka daw ng mga ibon, tutuklawin daw yung mga mata mo, tatanggalin. The young eagles will eat it. Bakit ganun? Kasi wala kang galang. Tingnan yung parusa sa kanila. Sa Old Testament po, ito ay part ng law nila. If any man has a stubborn and rebellious son, mga magulang, taas kamay ng mga magulang na merong maliit na anak. Magulang na may maliit na anak, okay? Magulang na merong teenager. Magulang na may adult child. Ibig sabihin, malaki na po yung anak ninyo. Okay, makinig kayo mga magulang. Gamitin nyo to, joke lang. If any man has a stubborn and rebellious son who will not obey his father or his mother, and when they chastise him, he will not even listen to them. Anong ibig sabihin yan? Kunyari may pasaway kayong anak. Anak, wag kang tumayo, wag kang tumayo. Tumayo pa rin. Anak, sinabi ko na sa'yo, di ba? Wag kang tatayo. Paluin ko yung hand mo. Akin na, bad boy. Bad boy. Tumayo pa rin. Anong gagawin? His father and mother shall seize him. Gaganunin mo. Seize, di ba? Seize him,
Bring him out to the elders of his city at the gateway of his hometown, and then i-announce mo sa elders, this son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey us. He is a glutton and a drunkard. So ibig sabihin, hindi na to tutoy. Tutoy, halika, sunod ka dito. Malaking anak na to. Kasi pwede na ho siyang magmatakaw, kain lang ng kain, at maging manginginom. Ibig sabihin, matanda na yung magulang nito. Hinila na ho nila yung anak nila. Wala kang pakinabang dito. Halika dito. Tapos i-announce siya doon. All the men of the city shall stone him to death. Babatuhin siya ng bato. Tapos babatuhin niya ng tinapay. Hindi, joke lang. Babatuhin siya ng bato hanggang siya'y mamatay. So you shall remove the evil from your midst, and all Israel will hear of it and fear. Bakit ganon? Because our parents become our first education in submission. Punta na tayo sa point number 2. What does it mean to honor my parents? Paano niyo ba pwedeng i-honor ang magulang ninyo? Proverbs 1:8-9. Hear, my son, your father's instruction. Pakinggan niyo ang turo ng tatay niyo. Do not forsake your mother's teaching. Huwag niyo pong kalimutan ang turo ng nanay niyo sa inyo. Indeed, they are a graceful wreath to your head and ornaments about your neck. Kumbaga parang medal mong isusuot yung mga bagay na natutunan mo mula sa iyong magulang. We honor our parents when we value what we learned from them and live out to be better individuals. Paano ba natin sila pwedeng i-honor? Una, respect them in speech. Dahil kayo po ay mga anak, galangin natin sila sa ating salita. Sabi ko sa Exodus 21, he who curses his father or mother shall be put to death. Ephesians 4:29, huwag kayong magpapakawala ng kahit anong masamang salita. Lahat ng lalabas sa inyong salita, good dapat for edification. Okay? Pangalawa ho, listening and learning. Makinig. Pakinggan natin ang magulang. Hindi laging tama ang magulang. Huwag ko kayo maniwala na lagi silang tama. Pero hindi tama na hindi makinig sa magulang. Pakinggan muna sila. Malay mo may point naman sila. Ano pong gusto niyong sabihin? Hindi, sinasabi ko naman sa'yo. Ganito, ganyan. Makinig ka. Process mo. Ano yung sinasabi niya? O tapos after niya magsalita, okay, ang point niyo po ba, Mami, Daddy, ito po, summarize mo, synthesize mo. Oo, yan nga. Ayun, okay. Thank you, ma'am. Thank you po. Di ba? Eh di mas maayos ang usapan natin. Pangatlo, gratitude and value. Gratitude. Kayo ba'y nagpapasalamat sa magulang ninyo? Hindi tayo nagte-thank you. Pero kung makakain tayo, wagas. Di ba? Kung kumain ka yung kinainan mo, nilagay mo lang sa lababo. Maya-maya, kakain ka ulit, 2 na yung plato. Tapos ikaw pagalit. Yung magpasalamat ka naman na parang, thank you ma'am, ang sarap ng pagkain. Kailangan nating magpasalamat sa kanila. Kailangan ho natin ding alagaan. Responsibilidad po nating alagaan, i-honor ang ating mga magulang. Ang mga Hudyo po tumatakas sa utos na ito. Tingnan ninyo, sabi ni Jesus, honor your father and mother. He who speaks evil of father or mother is to be put to death. Pero anong ginawa ho nila? You who say, whoever says to his father or mother, whatever I have that would help you has been given to God. Ibig sabihin po ganito yan. Yung mga anak po, meron silang pwedeng ibigay sa kanilang magulang bilang tulong. Pero gumawa ho sila ng batas. Ang batas po nila, pag sinabi nilang itong mga bagay na to, I will offer it to the Lord. Ibig sabihin, hindi na nila pwedeng ibigay sa magulang. Ang expectation po, ibibigay na lang sa temple. Pero syempre, anong ginagawa ng mga taong yon? Kung hindi mo ibibigay sa temple, sa'yo na lang siya. Pinagdamutan mo na yung magulang mo. Yun po yung nire-rebuke ni Jesus dito. He is not to honor his father or mother, and by this, you invalidated the word of God for the sake of your tradition. Magpo-provide po tayo sa ating mga magulang, pero sabi rin ho sa atin, hindi pa pwedeng nila paghandaan yung kanilang pagtanda. So kung kayo po ay may magulang pa ngayon na nagtatrabaho, kausapin niyo po sila. Sabihin po ninyo, mag-prepare po kayo. Mag-prepare po kayo sa retirement.
I-encourage nyo sila, mag-ano sila. Ano ba yung ginagawa natin? Mga pag-ibig, ano pa yung iba? SSS, PhilHealth, etc., etc. Ayusin po ninyo yon para sa kanila. Mag-ipon, paghandaan, turuan ang ating mga magulang. Ngayon, paano ko i-honor ang aking parents? Hindi nyo po kailangan magbulag-bulagan. Kung may mali pong ginagawa ang magulang ninyo at kailangan sabihin ninyo na mali yun. We are not just securing a blessing when we obey and honor our parents. We are honoring God when we do. Gusto ko pong tumayo ngayon ang lahat ng magulang, parents. Tayo ho kayo. Kung kayo ay may anak, tumayo po kayo. Basahin po natin ang Ephesians 6 verse 4. 1, 2, 3, go! Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Mga magulang, sa Tagalog po, i-translate ko para sa inyo. Mga magulang, kasi fathers lang po nandito, pero technically, it refers to parents. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin nyo sila sa disiplina at aral ng Panginoon. Parents, we have to admit that we are doing things that are causing our children to rebel. May mga bagay tayong ginawa noon o parahil ginagawa ngayon na nagbibigay ng dahilan sa inyong mga anak to disobey and to not honor you. Why? Because you are not following God's instructions. Bring them up instead in the discipline and instruction of the Lord. Ayusin ho natin yung pakikitungo sa ating mga anak at higit sa lahat, instruction of the Lord. Minsan ho, marami tayong mga binibilin sa kanila, kala mo kayo ang nagsulat ng batas. Ituro nyo sila sa law ng Panginoon. Ituro nyo sila sa salita ng Diyos. Anak, hindi naman ako ang hindi mo sinusunod. Ito ang Bible, basahin mo. Anong sabi dito? Ganun po yung sinasabi dito, no? Isa pa, Colossians 3. Basahin ho natin, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Do not exasperate your children so that they will not lose heart. Babasahin ko iso sa Tagalog. Mga magulang, huwag niyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Actually, ulo dapat yan, pero sige, loob na lang. Baka masiraan sila ng loob. Ibig sabihin, with so much discouragement in the house, talagang wala hong confidence yung mga anak ninyo. Kayo ho ang magtitimpla nun, mga magulang. Paano magiging mabuting tao ang anak kong ito? Hindi po bawal mamalo, hindi po bawal magdisiplina, hindi po bawal mag-grounded, pero lahat ito gawin in a reasonable way. At iparamdam sa mga anak ninyo na kaya nyo ito ginagawa ay dahil mahal nyo sila. Malinaw po? Makakaupo ho kayo mga magulang. Mga anak, tumayo po kayo. Yung mga magulang na kanina, upo na kayo. Oo. Yung mga anak pa lang, anak pa kayo. Oo, yan, mga anak. Okay. Basahin po ninyo ito. 1, 2, 3, go. There is duty assigned to parents, but our duty to honor them stands, whether they fulfill theirs or not. Nakikita po ninyo ang ibig sabihin yan? Mag-o-honor tayo ng mga magulang kahit hindi ho nila ginagawa yung kanilang mga dapat gawin. Sabihin nyo, ang hirap naman nun. Ang unfair naman nun. Sa palagay nyo po ba si Jesus, nung pinapahirapan siya, sinabi, unfair naman. Huwag naman masyadong malakas yung pukpok. Ang unfair naman. Loko-loko kaya tong isang batang to. Hinay-hinay lang. Nagreklamo ba si Jesus noon? Hindi, di ba? Dahil ang tungkulin po natin, i-honor ang ating mga magulang. Bigyan sila ng galang, iparamdam sa kanila ang ating pagmamahal. Dahil kahit hindi sila perpekto, magulang natin sila.
Makakaupo po kayo mga anak. Sinabi po sa Galatians 6, eto na. Paano kung ang magulang ko pasaway? Paano kung ang magulang ko grabe? Masyadong talaga, parang nakakasakit ng damdamin eh. Or paano kung yung magulang ko, may problema kasi mga parents, minsan yung mga anak ninyo kaya hindi nasunod sa inyo. Kasi nakikita nila yung hypocrisy. Sinasabi ninyo, magsimba ka. Pero sa bahay po ninyo, parang walang nagsimba. Diba? Nakikita po na parang kayo po gusto nyo tumino ang buhay niya pero kayo hindi tumitino. Mga anak, kung ganyan ang magulang ninyo, tungkulin ninyong kausapin sila ng maayos. Tingnan nyo Galatians 6:10. While we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who are of the household of faith. Anong gagawin? Paano ko ire-rebuke ang magulang ko? Alam kong maling ginagawa ng magulang ko. Paano ko siya ire-rebuke? 1 Timothy 5, tingnan po ninyo. Do not sharply rebuke an older man. Okay? Huwag niyo po siyang ire-rebuke basta-basta. Yung matatalim na salita. But rather, appeal to him as a father. Ibig sabihin may paggalang, Dad, you know I love you, right? Yan, may mga English yan. Para cute pakinggan. Dad, you know I love you, right? But this is wrong. Is so wrong. Ganon. Yun ang starting point. Okay? Okay, Mommy. Mom, I love you. You're the most beautiful woman in the world. Anak. But Mom, stop shouting. Di ba? Pero kung ang approach nyo kay nanay, Mami, sigaw ka ng sigaw. Hindi naman ako sumisigaw ah. Di ba? Ganun mangyayari. Kalmahan lang natin. Ma'am, parang narinig ng kapitbahay yung utos mo. Talaga ba? Kasi masyadong malakas, ma'am. Ganon. Ba? May respeto, appeal. The older women as mothers and the younger women as sisters. Tapos, anong gagawin? Ia-appeal, makikiusap tayo. Bakit pwede nating i-correct ang parents natin? If we are following God and we know that our parents are disobeying God, you can correct them. But you have to honor them. You still have to honor them. Because God's word is our source of authority whenever there is a need to call out and correct our parents. But we must do it in a respectful way, keeping their honor intact despite the painful bite of truth. Naiintindihan po natin? Malinaw po. Yung iba ho sa inyo, sasabihin, imposible kong ma-honor yung magulang ko. Ang sarap mo siguro ng mga sinasabi mo, Pastor Paul, kasi ikaw okay yung magulang mo. Yung magulang ko, ganito ginawa sa akin. Hindi kami pinapakain. Hindi kami naalagaan. Sinasaktan kami. Ngayong araw na to, piliin yung magpatawad. Kasi may kailangan lumaya dito. Hindi sila. Ikaw. Kapag pinanghawakan mo ang galit mo sa iyong magulang, hawak mo ang galit. Baliw na ba kayo? Nababaliw na ba kayo? Hindi nyo alam kung iiyak kayo or tatawa? Welcome to the family. Okay. Tandaan po ninyo ito. Kahit anong sama ng experience ninyo sa kanila, tungkulin nating magpasalamat sa kanila. Paano? Paano ko gagawin yun? Tingnan nyo, pinangako ng Diyos. Sa Ezekiel 36, sabi niya, I will give you a new heart. Put a new spirit within you. I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. Kaya niyong gawin yan, mga kapatid. Tandaan nyo, kaya lang natin kayang gawin ito ay dahil pinakita sa atin ng Panginoong Hesus-Kristong posible. Tingnan ninyo ang John 12:49-50. Sabi ho niya, babalik ho dito yung verse mamaya.
For I did not speak on my own initiative, but the Father himself who sent me has given me a commandment as to what to say and what to speak. I know that his commandment is eternal life. Therefore, the things I speak just as the Father has told me. Anong sinasabi nito sa atin? Pinakita ng Panginoong Jesucristo kung paano siyang sumunod sa kanyang Diyos Ama. At yung pagsunod na yon ay nagbigay sa atin ng pag-asa. Kung hindi man po perpekto ang inyong mga magulang, hindi pa ho katapusan ng mundo. May pagkakataon pang makabawi. At kung hindi man sila magbago, if your parents will continue to do what they are doing, even if you reached out to them and corrected them, then you look to a perfect Father in the Lord. Because in John 1:12 it says, as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. Hindi man po perpekto ang relasyon ninyo sa inyong magulang, sigurado ako, kung tatanggapin nyo yung pagmamahal na inaabot sa atin ng ating Panginoon, mabubuo ho ang pagkatao ninyo. Mabubusog ho kayo ng pagmamahal, magagabayan ho kayo sa tama, at higit sa lahat, maipaparamdam po sa inyo ng ating Diyos. May dahilan kung bakit ka nabuhay. Nabubuhay ka para sa Kanya. Tayo ay pumikit at yumuko. Kung ngayong araw na ito, na-realize mo na marami kang naging pagkakamali, marami kang naging pagkukulang, hindi pa tapos ang buhay. Pwede ka pang makabawi. Kung gusto mong i-honor, bigyan ng galang, iangat ang iyong magulang, iparamdam sa kanyang pasasalamat, hingin mong tulong ng Panginoon na magawa mo yan. You can pray something like this. You can say, God, I pray, tulungan mo ako na maibigay ang pinakamataas na paggalang sa aking mga magulang. Tulungan mo akong mahalin sila. Tulungan mo akong respetuhin sila. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging magandang testimony sa aking mga magulang. Kung kayo naman po ay magulang at marami kayong pinagsisisihang pagkakamali, hindi man po ibigay ng inyong mga anak ang kapatawaran, you can come to God and ask for forgiveness also. Parents, you can say something like this, Lord, I realize marami akong pagkakamali bilang tatay, bilang nanay. Help me to improve. Tulungan mo ako, Panginoon. Dahil ayokong masira yung buhay ng aking mga anak. Gusto kong maging magandang halimbawa para sa kanila. Mga kapatid, itong mga dasal na to, kung hindi ka nakasuko sa Panginoong Jesucristo, walang mangyayari. Kaya kung never ka pang sumuko sa Kanya, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. If you want to surrender your life to Jesus and let Him take control, Siya ang mag-lead sa'yo, Siya ang humawak sa'yo, taas mo yung iyong kamay, ipagdarasal kita ngayon. Panginoon, nakikita po ninyo mga kamay na nakataas. Hindi ko alam kung anong pagsuko ang kanilang ginagawa ngayon. Pero ang dasal ko, pagsuko ito ng pagkilala sa iyo. That today, of all days, they are making this decision to follow you, Jesus Christ, as Lord and Savior. Paano natin yun gagawin? Lahat ng mga nakataas ang kamay, sabihin nyo, Panginoon, humihingi ako ng tawad. Patawarin mo ako. Linisin mo ako sa aking mga pagkakamali. Tulungan mo akong makabawi. Help me to be
a better person, a better son, a better daughter, a better parent. Today, I surrender to you as my Lord and Savior. Simula ngayon, ikaw ang masusunod, hindi na ako. Sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Pwede niyo na pong ibabangin yung mga kamay. At sa ating lahat ngayon, kung meron kayong magulang na pwede niyo pa pong bigyan ng honor ngayon, bukas, sa susunod na araw, sa susunod na linggo, at nako-convict kayo ngayon na mag-reach out sa inyong parents at i-honor sila. Can you make a step of obedience? Sa pagtayo ninyo, sabihin ninyo, Panginoon, nagko-commit ako. I will honor my parents. Kung patay na po yung parents ninyo, then you can pray to God and honor them in prayer. If this message moved you, nangusap ito sa inyo, na dapat ngayon, I need to honor my parents. Tumayo ho kayo at mag-commit sa Panginoon. Kung hindi naman kayo na-convict, di maupo lang kayo. Okay lang po yun. Pero kung kinausap kayo ng Panginoon ngayon at sinabi sa inyo, wala nang ibang panahon, huwag mo nang ipagpabukas, huwag mo nang ipagpa next week, pagkatapos ng service na ito, tumawag ka na sa kanila. Pasalamatan mo na sila. Sabihin mo na sa kanila, mahal mo sila. Panginoon, tumatayo kami ngayon in full obedience to what you have commanded us to do. But Lord, we will not be able to fully honor our parents kung wala sa aming puso ang desisyon na ibalik ang papuri, pasasalamat, at walang hanggang karangalan sa iyong pangalan. So Lord, we worship you, we bless your name, and we honor you today as our perfect Father. In Jesus' name we pray, and all of God's people say, Amen and Amen.